Brother Ivor. Magandang gabi po. Amen. Tayo ikakaunti. Okay, salamat sa Panginoon. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan na isang bagay na mahalaga. Mahalaga rin ito lalo sa ating Bible sharing, pag-Bible study natin. Because these things talks about religion. At lahat ng tao ay may religion, either self-made religion or a religion that is made 2,000 years ago or how many years ago, it's still a religion. Ang religion ay tinatawag natin na man-made. Man-made na paraan niya para sa makapasok po sa kaharian ng langit. So, bahagi ng evangelism ay hindi matatakil ang religion. Actually, isa yan sa mga tinakil namin sa pahinga, yung religion. And the basic is, ang basic na sagot lagi natin dun is, yung condition talaga ng tao. Sa kabila ng katotohanan siya nasa loob ng siya'y marubdob sa kanyang religion. So, ang ating pag-aaral ay mula po sa aklat ng Mark 7:1, chapter 7, verses 1 to 23. Babasahin ko po, tapos inyo pong sa inyong salin, basahin nyo rin, tapos tayo po ay mananalangin. Mark 7, verses 1 to 23. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with the defiled hands?" And he said to them, "Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men." And he said to them, "You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die.' But you say, 'If a man tells his father or his mother, whatever you have gained for me is korban, that is given to God,' then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus making void of the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do." And he called the people to him again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of the person are what defile him." And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable. And he said to them, "Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not in his heart but his stomach, and is expelled? Thus he declared all foods clean. And he said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these things come from within, and they defile a person. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa iyo po kami ay dumalapit, O Diyos, sa aming pong pag-aaral. Tulungan mo kami, O Diyos, ang pagkatuto sa iyo pong salita na siya pong magsisiwalat, Panginoon, ng katotohanan, magsusuri ng aming kalagayan, subalit siya rin pong gagamot sa lahat ng ito para sa aming kabubuti. Salamat, Panginoon, sa iyong salita.
ikaw lamang po ang aming maitas at maluwalhati. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at ikaw, Panginoon, ang siyang manguna. Itago mo lang ako, Panginoon, sa likod ng iyong kabanalan. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. At dalangin ko ang pag-uudyok ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Dala po ng mensahe ito. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Wala nang pinakamapanganib sa balat ng lupa. Kung hindi, mga kapatid, ang isang tao ay magumon sa relihiyon at ibigay niya ang kanyang buhay para sa paglilingkod dito. Na tila baga ito ay isang katotohanan na mula sa Diyos. Sapagkat ang relihiyon po ay mga bagay na nakabubulag sa isang tao. Ito ay pinag-uukulan niya ng kanyang buong buhay. Sapagkat ang ninanais niya sa kanyang pamamaraan o pamamaraan ng tradisyon o ng grupo, ang Diyos ay malulugod sa kanila. Ito po ay pagpapakita ng isang kamangmangan ng kanilang pagkakilala sa Diyos na naghahayag ng kanyang pagkat ng kanyang persona sa salita po ng Diyos. Ano po? Sa loob ng relihiyon ay hinuhulaan ng tao kung paano malulugod ang Diyos. Sapagkat ito po ay mga tradisyong ipinasa at minana. Sinusundan lamang nila, sinusunsun lamang nila, at inuulit ang sinasabi mula pa nung maitatag ang relihiyong ito. Ito po ay walang kapakipakinabang sa kaligtasan ng tao, bagamat ang pag-anib ng isang tao sa relihiyon ay sa dahilang ninanais niya ay ang kaligtasan ay makarating sa kanya. Kaya ating pinagsusumikapan na ang mabuting balita ay maipahatid nang hindi man lamang natin binabanggit ang pangalan ng ating samahan, sapagkat ito ay maaring magdulot sa kanila ng pag-aakalang sila'y ating inaanyayahan o pinapaanim. Ano po, mga kapatid? Yan po ang lagi natin sinasabi sa oras na tayo po ay nangangaral. Ang ating tinataas lamang ang salita ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Bagamat ang hangad natin bilang mga nangangaral ay ang kaluwalhatian ng Diyos in the totality of all the ministry na ating pong ginagawa. So, ang ating pong binasa, ang pinaka-keyword po dito is yung pong sa verse 7. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandment of men. Ano po? Walang kabuluhan ang kanilang ginagawa at tila baga tinuturo nila na parang galing mismo sa katuruan ng Diyos ang ginawang kautusan ng tao. Ito po yung pag-aaral na amin na pong napag-aralan, actually sa Young Pro, sa Young Professional po. At ito po ay aking muling binuksan sapagkat nakikita ko pong ito po yung napapanahon, lalo po sa ating evangelism. Lahat ng tao, ang pananaw nila, kapag may taong pumapasok at nagbubukas ng Biblia, sila inaanyayahang umanib. At sa kanila naman pong karunungan ay kanilang sinusukat kung sino ang mas ay pumupuntos para kanilang aaniban. Para kanilang sasamahan. Yan po yung mga bagay na mahirap because every person is born a religious person. Lahat po ng tao taglay niya ang pagiging isang religyoso. Yan po ay nasa kanyang pagkatao. Kailangan may mga bagay na siya ginagawa na tila baga magiging dagdag upang meron siyang makamit tagumpay man sa lupa. Kaya kung minsan maging akala niya ang tagumpay sa langit, siya rin ay mayroong bahagi sa bagay na ito. So, mag-aaralan lang po natin yung unang point. At ang kamangmangan po ng tao sa substance ng kautusan ng Diyos. Alam niyo po, ang problema dito sa Marko o dito sa panahong ito ng Panginoong Hesukristo, nakikita nila ang kautusan na nakasulat pero hindi na nakikita ang puso nito sa pagitan ng bawat letra. Ibig sabihin, nakikita nilang ito iniuutos pero hindi na nakikita yung substance ng iniuutos ng Diyos. Sapagkat mahalagang malaman natin na ang kautusan ng Diyos ay summarized only into 2 commandments. Matthew 26, tama po, 33.
Mahalin mo ang Diyos, ang buong puso, buong kaisipan, buong kaluluwa at buong lakas. At ang ikalawa ay kagaya nito, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa makatuwid, ang kautusan ng Diyos ay summarized in love, sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung pinaka-full summary ng kautusan ng Diyos. Pero kung ito po ay susundin ng isang tao, ayon sa panlabas nito, dito po tayo nagkakaroon ng problema. Sapagkat ito'y nagiging isang tradisyon lamang. Ano po? O nagiging relihiyon na sinusundan ng tao. Okay. So, ang malalim na kahulugan at papaano natin inia-apply ang kautusan ng Diyos sa atin. At kung hindi natin nalalaman kung ano ang substance po nito, tayo po ay nagiging external, panlabas na tagasunod ng Diyos. Ito po yung nangyari sa panahon na ito. Ano po? So sabi niya, ito po ang magiging resulta kung saan magre-resulta ito sa tinatawag natin na religiosity. Relihiyon o isang pagpapanggap o kaya naman po ay pagsunod ng mga mabibigat na bagay na wala namang basihan na ito'y pinag-uutos ng Diyos. Ngayong panahon na to sa opisina namin kapag ka Biyernes, niloloko ko po yung mga ka-opisina ko. Sa Biyernes ako magpapakain ng patak. Wag, Sir Marlon! Bakit? Pag Biyernes, bawal ang karne. Hindi ko pa inababasa sa konstitusyon, bawal. Hindi naman ganoon. Ibig sabihin lang, huwag tayong kakain. Okay, so yun po yung nagiging empty or vain following. Yung pagsunod na walang kabuluhan, purposeless po ang lahat ng yan. Now, dahil ito ay gawa ng tao, ito rin po ay as good as self-righteousness. Katuwirang pagiging matuwid sa pamamagitan ng sariling gawa. Tandaan natin ang gospel. Ano ang pinipresent ng gospel? I am not ashamed of the gospel, for in it, the righteousness of God is revealed. Ang katuwiran ng Diyos ang nahahayag sa mabuting balita na katuwirang mula sa Diyos kung paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Kung kaya't ang mabuting balita ay tuligsa sa relihiyon sapagkat ang relihiyon ay gawa ng tao at ito ay nagpapahayag na kung paano ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa siya'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po ang problema ng religiosity o kaya po ang title niya is The Peril of Tradition o ang panganib ng relihiyon. Ito po yung pinakamapanganib na samahan sa balat po ng lupa. Okay. So ang relihiyon ay mayroong dalawang side, mayroong itong dalawang panig. Ano ito? Ang sumasamba sa tamang Diyos, sa tunay na Diyos, sa maling paraan. Ito yung tinatawag natin na the Pharisees, the Sadducees, and the Scribes. Tama ang kanilang Diyos, mali ang kanilang paraan. Okay. At meron namang those who worship the right God the wrong way and those who taught, at meron namang nag-aakala na sila'y naglilingkod sa tamang Diyos at sila po'y indulge sa kanilang devotion and sincerity. So, ang gamot diyan is truth o yung katotohanan. Ano po? Kaya, kailangan ang mabuting balita ay may pahayag. So, ang hangarin po natin sa ating pag-aaral ay kailangan nating ma-differentiate sa ating buhay na tayo mismo na naririto naglilingkod sa Panginoon. Tayo ba'y nasa relihiyon o tayo ba'y nasa tamang relasyon sa Diyos? Because it's napakanipis po ng linya sa pagitan ng relihiyon at ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Ikalawa po ay upang malaman at sambahin natin ang tunay na Diyos, makilala natin siya. Ano po? At yung ating pagnanasa sa Kanya. At ang huli pong nating hangarin is to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ personally. Yung ating personal. Kaya po lagi ko pinagsisigawan sa pulpitong ito. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay personal. Lagi ko rin po yung sinasabi sa evangelism. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay personal. Ang hangad ng Diyos ay personal na relasyon. Ang Biblia ay liham ng personal ng Diyos
Hindi sa isang grupo o hindi sa iyo na nakikinig. Ito'y liham mismo ng Diyos sa iyo. Basahin mo ito nang makilala mo ang Diyos at makilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Lagi ko po yung inuulit sa evangelism upang malaman ng mga tao na ang Biblia ay hindi lang karapatan ng pastor na hawakan. Ito'y para sa lahat ng tao, hangad ng Diyos na malaman ang kanyang salita. Sa pamamagitan po ng pakipagrelasyon sa kanya, mabuting balita. So, una nating punto, ang panganib ng hypocrisy ng reliyon. Ano ba yung ibig sabihin ng hypocrisy? Yung pagpapanggap. Yung parang pag tiningnan mo, parang totoong-totoo. Parang tama. Alam niyo po, pagka po kayo ay kakaunti ang naging Katoliko ito, pagka po kayo pumasok, doon na lamang po sa simbahan na pinakasikat. May mga pagkakataon na pagka po kayo pumasok at narinig niyo po silang umaawit ng ubod ng lakas at ubod ng ganda, sabay-sabay, parang sasabihin mong matatrap ka na, parang talagang totoo itong bahaging ito eh. Talagang parang, pag tinignan niyo yung unahan, latay ng ginto. At lahat ng bagay ay naruroon na nakikita niyo. So, parang nakikita mo na, dahil napupukaw nito at nadadaya nito yung ating mga mata at kaisipan. Ano po? Kaya, siya ay isang panganib sa atin. So, basahin po natin. Verses 1 to 8. So, sabi po nito, when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, so makikita natin dito sa bahasa unang verse na to, makikita natin yung tinatawag natin na tinitingnan nila, ano po ang panganib ng hypocrisy? Yung kanilang posisyon ay mataas po yung kanilang pamantayan. They highly regard their position or their status. So, nung dumating po yung confrontation, dumating po yung mga Pariseyo. Ang sabi po rito, when the Pharisees gathered to him, ano ibig sabihin? Pinalibutan. Kasi ito po ay men of status. The Pharisees, the scribes. Okay? Kasi, ipagdidiinan nila ang kahalagahan ng relihiyon o ng mga tradisyon na dapat gawin. At sa akma po nila na parang in a confrontational manner, pinuntahan nila ang Panginoon na gumawa ng langit at lupa at maging gumawa ng kautusan at kinumpronta nila ang Diyos na sinasabing sila'y tumatahak sa maling landas, sumusunod at tumutuligsa sa kautusan. Ang ginawa po nila ay sila'y ang batawag din, pinagkalibungbungan nila ang Panginoong Hesus. So makikita natin yung regard nila dun sa status kasi sino ba ang nagpuntahan doon? When the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem. Parang ganito yan. Sino bang magaling? Tayo mga Pariseo. Sino pa? Sino pa isasama natin dito? Sino pa? Itong mga skriba. Isama natin yung mga yan. Para wala na yung kawala talagang huling-huli natin yan. Si Yesu Cristo. Wala nang may kakatuwiran yan. Bagay, todo na. Ano po? Dinala nila lahat. Hindi lamang yon. Sabi nila, they saw some of these disciples ate with hands. So, pag sinabi natin Pariseo, ano nga ba? Sino nga ba itong mga Pariseo? Para, alam nyo kasi, kaya mahalagang malaman ang pag-aralan dito kasi ganito po. Ito po kasi ay narrative. Kapag ka isang narrative, you cannot get the story kung hindi mo makita yung kasaysayang nangyayari. Sino ang mga taong involved? So, hindi mo makita yung depth and the profoundness ng mensahe pag hindi mo kilala yung mga karakter na gumaganap at yung pangyayari at yung sitwasyon. That's why, sa narrative, mahalagang mabanggit po ang mga bagay na yan. So, sabi niya dito, sino ang mga Pariseo? Ang mga Pariseo po, sila yung tinatawag natin na separatist. Sapagkat sila po yung, kumbaga, numero unong legalist. Sila yung pati po yung tinatawag natin na pagtalukap ng pagsara ng iyong talukap ay binibilang nila. Ganun po sila kahigpit. Sa katunayan, meron silang tradisyon na kapag Sabbath day, bawal gumawa ng kahit anong bagay, kahit ang manok pag umitlog, kinabukasan papatayin nila kasi umitlog sila nung Sabbath day. So it's funny but that's how ganun po yung tradisyon nila. Kaya nga po kapag Sabbath day, binuhat lang yung banig. Nabasa natin, di ba? Bawal. Bawal magbuhat ng banig. Kailangan ikaw ay
nakahilata lamang at nagme-meditate nung panahon niya. So, ito pong mga Pariseo, sila po yung mga separatist. Kilala po sila sa tinatawag natin na personal piety, which they deny themselves. Kapag pagpa-fasting, talagang nagpa-fast sila. Hindi talaga sila kumakain. It's just that the problem is they fast and they display when they fast. Kapag sila nananalangin, sila na doon sa harap ng maraming tao para ipakitang sila'y nananalangin. At pag sila nagbigay, pinapakalansing nila ang kanilang mga barya upang malaman ng mga taong sila'y nagbigay. Okay. So sila po yun. So their acceptance of kasama po rito ang mahigpit nilang sinusunod yung rituals and ceremonial purification. Kasi pagtataka kayo, hindi lamang hinugasan ng kamay, hindi lamang naligo, hindi lamang hinugasan ng plato, hindi naghugas ng kamay, kumain na. Sabagay, may COVID, baka mga COVID. Subalit, ito po'y tinitingnan nila sa spiritual na bagay. Mga panlabas na merong kaugnayan, tinitingnan nila na ito'y merong kaugnayan sa spiritual na bahagi. Ano po? So, ang mga Pariseo po, sila po ay mostly middle class businessmen. At sila po ang pinuno ng sinagoga. So, ang sinagoga naman po ay yung umpukan, okay, ng mga Pariseo o ng mga samahan ng mga Hudyo. Sila ang nagsasalita. Sila yung tinatawag natin na laging mga tinitingala. They are highly esteemed in a high position. Okay, so sila yung mga Pariseo. So the Pharisees, okay, though they were minority in the Sanhedrin and held a number of position as a priest, sila po ang may control sa pagdidesisyon ng lahat ng bagay. Bakit? Dahil meron silang popular sila sa lugar na yon, ang mga Pariseo. Jibin, pag dumarating po ang mga Pariseo, that is when the time that everything is hushed. Pag maingay sa isang lugar, dumarating sila, ganun sila ganun yung dating nila, iba yung iba yung dating. Anong tawag sa millennial na yun? Meron silang term na ginagamit okay, so itong mga Pharisees na to, they give equal authority to oral tradition. Alam niyo po yung kung sinusunod nila ng mga paghuhugas, yan po ay galing sa Mishnah, na tradisyong oral na kanila pong naipon sa pamamagitan ng kanilang sariling interpretasyon, kasi pagka po babanggitin ko pa yung Mishnah, Midrash, medyo malalalim na po tayo. So, ito po yung oral tradition na kanila pong nalikom, tapos po ay nagkaroon sila ng written down, kung saan ang detalye po ng kanilang pagsunod sa kautusan ni Moses hanggang sa pinakamaliit na himaymay. Paghugas ng kamay, kung paano ang parat. Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay na halimbawa ay una mong hahawakan ng kaliwa. Bawal agad, Paul. Kailangan kanan. So, ang pagbubuhos ng tubig, hindi pwede yung mabilis na tubuhos agad. Meron ding kung paano ito dadaloy. Di po ba'y pag nabuhay ka sa ganung lugar, napakahirap. Hamba, dumalaw ka sa kaibigan mo, makita bang sahig, naglalakad ka, sunod agad yung lampaso, lakad-apak sa lampaso, pala naglakad agad. Ang hirap maglakad po ng ganun na. Kasi, so, ito po yung kanina, ito po yung tradisyon nila. Sa atin, ginagawa natin yan, maglilinis ng bahay kasi malinis tayo. Ito po, mayroong spiritual na connection para sa kanila. Kung kaya't napakahirap tong panahon na ito. Ngayon, so itong mga tao na to, ang iskriba naman po, na inaya ng mga Pariseo, sila naman po ang trabaho nila ganito. Sila po yung nag-aaral ng kautusan at nagtatranscribe. So babasahin nila yung kautusan, dahil sa kasanayan nila, doon sa kautusan, sila yung nagsusulat, nagsasalin. Nagtatranscribe po nito. Okay. Dahil sa exposure nila dito, okay, so sila rin ang nagsusulat ng commentaries doon po sa Lumang Testamento. Ito yung mga skriba. Sila po ay hired on occasion. So, binabayaran sila
when the need for written documents arose or when an interpretation of legal point was needed. Paano kaya natin ito mauunawaan? Tawagin mo ang eskribang ito. Kasi siya ang nagsalin niyan at alam niya ang patas ng ating mga roles kung nasaan. So kukunin po, babasahin. Siya ang mag-interpret po nito. Ang isa po sa pinakasikat na skriba, ng panahon nila si Ezra. Siya po ay isang scribe. Pero hindi po siya nung panahon na to. Okay. So ito pong mga scribes na to, as they are a Bible, they are very meticulous, even counting letters and spaces to ensure each copy was correct. We can thank the Jewish scribes for preserving the Old Testament portion of our Bible. So sila po ang nag-preserve, sila ang nagsalin. Now, dito rin po makikita natin sa subpoint natin na they highly regarded position, the Pharisees, the scribes, and also the place kung saan nanggaling yung mga tinawag nila to gathered around the Lord Jesus Christ. And the place was Jerusalem. Why Jerusalem? It is the place of traditions, the place of religion, the place of highly esteemed people, the place of debate, the place of synagogue, the place where they worship God hypocritically. Yan yung lugar, yung Jerusalem. So pag sinabi mong the Pharisees and the scribes from Jerusalem gathered around the Lord Jesus Christ, this is a confrontation. Okay? Pinapakita nila, kasi ito pong Mark 7 is, isa po ito sa tinatawag natin na authority ng Panginoon over traditions. If you read the book of Mark from 1 hanggang 8, makikita mo ito yung mga iba't ibang authorities na ipinapakita ng Panginoon. Okay, so dito sa Mark 7, so pinalibutan nila ang Panginoon. Okay, so the point is, they highly regard their position. Next is verses 2 to 4, they censure or they condemn those who do not conform to even the smallest matter. Tingnan niyo po ang sabi niya in verse 2. They saw that some of his disciples ate with hands. Talagang ate with hands that were defiled. They saw, ibig sabihin, tinititigan nila paano sila gumagalaw. Okay, so ganun po yung religion, And then sinesensure nila o kinukondemn nila sa mga externalities, sa mga bagay na mali. Oh, bakit ka nagsasali ng tubig mula sa pitsil ng kaliwang kamay? Dapat kanang kamay. Hindi mo ba? Kaya akala ninyo ba, nung panahon na to, napakahirap po mamuhay nung panahon ng Pinoy. Bye. Tingnan nyo They are under Roman Empire. They don't have choice. Ikalawa, they are living in extreme poverty. Ayon po sa pag-aaral in the ossuaries of during the time of the Lord Jesus Christ, nung hinukay nila ang ang ossuaries po yung bang parang malaking bato na puno ng mga buto ng mga namatay na Hudyo nung panahon ng Panginoong Jesus, they found out that most of the bones hindi man lang umidad ng 50 o 60, namatay sila at an early age. Why? Because during that time, they were in poverty, hirap na hirap sila, and there was a great sickness. Kaya, alam niyo kung bakit pinagkakaguluhan ng Panginoong Hesukristo nung panahon na nagpapagaling ang mga tao kagulo? Kasi sila pong lahat ay may sakit at wala silang perang pampagamot. At ang pagdaan ng Panginoon, kaya ang sabi, Tyre and Sidon, ang liwanag ay dadaan sa inyo, sapagkat ang liwanag ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po yung background nitong panahon na to. That's why these people, ang mga taong ito, sila po ay kagulo pag narinig ng Panginoong Hesukristo. Di ba naririnig ninyo na kapag naroon siya sa isang lugar, mula sa ikatlong bayan, nagpupuntahan ng mga tao. Can you imagine yung pong expand ng poverty during that time? Bukod doon, pakiramdam nila they are under political pressure kasi nasa ilalim sila ng Imperyo ng Roma. Wala silang kakayanan kung ano ang gusto nilang gawin. They are heavily taxed. And these people,
itong Pharisees na to, meron pa silang isang tradisyon na sa oras na ikaw ay mapatunayan nilang sumusuway sa kanila, you will be ostracized. You will be outcast. Hindi ka papansinin, hindi ka pagbibilhan, kahit ang sarili mong kamag-anak. Do you remember the story in John chapter 9? Yung pilay? Anong sabi ng magulang? Abay, hindi ko alam. May edad na yan. Tanungin mo kung paano siya nakalakad ba o nakakita. Paano siya nakalakad? Even the parents, tinuro na yung sarili nilang anak para sabihin na, aba, hindi ko alam. Tanungin mo siya, siya may edad na. Why? Because takot sila na once na sila po ay ma-associate sa Panginoong Jesus, they will be outcast. At yun po ang pinakamahirap. Kasi po, ang Israelites, from the beginning up to this time, they are still Israelites. Which means what? Yung kanilang pagiging Israelita at ang kanilang religion, it permeates in every faculties of their being. Hindi katulad natin na lilipat ka sa kabilang reliyon, napunta ka sa Amerika, doon ay uso ganitong reliyon, lilipat ka doon. Ang Israel, tumpasin nyo ba ngayon? Kahit saan sila pumunta, Israel sila. Up to the point that they were again re-established in 1948, they're still Israelites. Why? Because yung kanilang pagiging Hudyo, sapagkat ang kanilang pagiging Hudyo ay kasama ang kanilang reliyon at ito ang bumabalot sa buo nilang pagkatao. And once you felt you will be outcast in a society kung saan ikaw ay matatakwil sa isang lipunan, kung saan ikaw ay nabibilang at naroon ang buong buhay mo, abay, anong mararamdaman mo? Yun na nga lang, itakwil ka ng pamilya mo, hirap ka na. What more? Papasok ka sa loob ng lipunan nila, bibili ka, tatalikod ang tao sa iyo. Makakipagpulog, hindi makakausapin. Ganun po ang classic outcast na gagawin sa'yo. Hindi ka nila papansinin, hindi ka pagbibilhan, maglupagi ka dyan, mahimatay ka dyan, walang dadampot, walang hihipo sa iyo because you are already declared an outcast. Yun po ang sitwasyon ng panahon na ito. Mahirap mahirap mabuhay ng panahon ito. Baka kung tayo nabuhay dito, isa tayo sa nagtakwil sa Panginoon. You will never know. Kaya God is very gracious na nakilala po natin siya sa panahon ito na siya'y namatay na ibinigay na ang kanyang buhay para sa atin. Okay, so, they condemn who do not conform even to the smallest matters. Kahit maliit na bagay. They saw some of the Pharisees, sabi po doon sa 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly. Not only they wash their hands, there's the adverb of manner, properly. Meron niyang 1, 2, 3 basic. Okay. Now, holding up the tradition of the elders, and when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. Ito, pwede ito ng COVID. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches. Can you imagine? Noong panahon nila to, sa panahon naman ngayon, ano ang ginagawa? Kailangan pupunta sa 7 simbahan, 14 na simbahan. Kailangan magro-rosaryo bago matulog. Kailangan mamamanata. Kailangan magbibigay. Kailangan may 7 sacraments. So, religious person is a keen observant. Itong mga religious people ito, who scrutinize every detail of other person's life and ministry. Sila yung mga tao na, si sister, bakit hindi ganito? Si sister, bakit hindi ganyan? Si pastor, bakit kaya hindi ganito? Bakit kaya ganon? Watch out. Baka naging pariseo na tayo. They are fault finder and they trivializes everything. Pag may gumalaw na gato, may nasabi, alam mo, iniisip ko yung sinabi ni ano eh. Parang iba ang kanyang pakahulugan eh. Sa aking ginagawa. Sabi niya ano? Sabi nga eh, they carefully wash their hands, holding firmly to the elders, to the traditions of the elders. The word elders does not mean in the phrase the officials of the synagogue. Rather, it means the ancient, the great
legal expert of the old days, like Hillel and Shammai. Hindi sila sumusunod sa tinuro ng mga nakatatanda sa atin. Ang nakatatanda hindi po ang sinasabi si Moses o ang Abraham. Ang nakatatandang pinutukoy nila ito is si Shammai o kaya si Hillel, na siya pong naging author ng mga ito. Okay? So much, and then in verse 5, sabi mo po dito in verse 5, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the traditions of the elders, but eat with defiled hands? Nakita natin, ano po? So, they are adherently concerned with the traditions of men's or men's devices. Bakit hindi sila naghuhugas ng kamay? Bakit hindi ganun ang kanilang ginagawa? Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakit ang ginagawa na 2, 4, 6, 8, 10? Okay, so, tinanong nila ang Panginoong Yesus. Can you imagine? They asked the Lord Jesus Christ, ang nagbigay ng 10 utos, na kanila pong externally, nilagyan ng komentaryo, o externally exegeted nila. Tinatanong nila ang author ng Decalogue, bakit hindi sila nasunod sa tradisyon ng nakatatanda? We must remember that the theme of this is the authority of the Lord Jesus Christ in the book of Mark. Ano po? Kaya sabi nila, so, Paul warns us against tradition. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles, rather than according to Christ. Yung pong salitang captive is, you become victim. And not only you become victim, you also become trophy of them. Ikaw ay biktima nila at ikaw ay ipinagmamalaking tropeyo nila. Anong sabi ng relihiyon? Kami ang totoo sapagkat kami may ganitong gawain, medical mission. At kami ay 6 na milyon. Yun po yung victim and trophy. Yun po yung salitang captive. No, sulugageo. Okay. And then they are devout and sincere, but in vain do they worship God. So in verses 7 to 8, 6 to 8, basahin po natin. Sabi ko dito, and he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandment of man. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. They are devout and sincere. Ang sub-point po rito is they are devout and sincere, but in vain they worship God. They are worship of God. Kaya mapanganib ang relihiyon. Mapanganib po yan. The heart of the message is to keep us from worshiping the true God in false manner. Ang puso daw po ng mensaheng ito is upang maiwasan natin na sambahin ang totoong Diyos sa maling paraan, sa maling motibo, and hypocritical showmanship. We may have turned our backs from traditions which we were brought up, but how now do we live our gods and how do we live in service to God? Lagi nating susuriin. Dahil kung sinasabi, pagpapasok tayo sa panambahan, lagi nating susuriin that we are here to glorify God. And to glorify God with our brothers and sisters. Because we have a relationship with this God. Do we give time to know Him so that we can give God rightful and appropriate adoration? Kinikilala ba natin ang Diyos?
pagkilala natin siya, tama ang ating pagsamba, tama ang ating pagpupuri. So let us worship our God daily, not only in lip service, which is in vain. Sabi nga po sa verses 6, 7, and 8, pakinggan nyo, "These people honors me with their lips, but their heart is far, far away from me." Hindi man lamang lumapit sa baseline. Malayo. And then, in verse 7, "In vain do they worship me." In a purposeless worship, in a meaningless worship, in an empty, teaching as doctrines the precepts of men. And in verse 8, neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men. Laging may dalawa lang tayong panig. If we hold to the tradition of men, we neglect the commandment of God. If we hold the commandment of God, the word of God, we will run away from the tradition of men. Ano po? So, the Pharisaical hypocrisy, sabi ni Burkett sa expository niya, put God's off with outward cleansing instead of inward purity, regarding more the outward cleanness of the hand than the inward purity of the heart. Mas mahalaga pang malinis ang kamay kaysa dalisay ang puso. Learn hence, therefore learn, Old English to, that all service and worship which is offered to God according to man's will and ordinances and not according to the rule of God's own word is vain and unprofitable. Kailangan nating matutunan na ang paglilingkod natin at pagpupuri sa Diyos na ating ibinibigay sa Kanya na ayon sa tradisyon ng tao, Kanyang panuntunan, at hindi ayon sa salita ng Diyos, ito'y walang kabuluhan at walang pakinabang. Divine institution is the only pure rule of religious worship. As to the substance of it, here, what God doth not command, He forbids. Kung hindi iniuutos ng Diyos, Kanya ito ipinagbabawal. So, mga kapatid, ito po yung unang bahagi ng ating pinag-aralan. In the peril of tradition, first point, the danger of hypocrisy or religiosity. Number 1, letter A, subpoint, they highly regard their position or status. Letter B, they condemn or censure those who do not conform even to the smallest matters. Letter C, they are adherently concerned with the traditions or man-made devices. And letter D, they are devout and sincere, but in vain they worship God. Mga kapatid, mahalaga po ang sinasamba po ng ang sinasambang maling paraan ng mga Hudyo ay tunay na Diyos, subalit mali ang kanilang paraan. Tayo po ay nasa tunay na Diyos, kaya't kailangan nating suriin ang ating buhay, pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, tayo manalangin. Ama namin, marami pong salamat sa iyong mga paalala sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, Panginoon, sa lahat po ng ito. Lagi naming suriin ang aming pong buhay, paglilingkod, buhay, pang-araw-araw sa iyong harapan, Panginoon. Help us to live, to drink, glorifying you, Lord. In Jesus' name we ask. Amen.